na ang pagbibigay ay paraan ng paggalang sa Panginoon. No, kapag tayo daw po ay naghahandog, ipinapakita natin na kinikilala natin siya bilang pinagmula ng lahat ng meron tayo. No, kapag naghahandog tayo, pinapakita natin na lahat ng source tayo, na lahat ng meron tayo, siya yung source nun. Amen ba? No? Hindi sinasabi ng kasulatan na ibigay ang tira, kundi ang pinaka mainam. No? Ibig sabihin, inuuna natin ang Panginoon at hindi siya inilalagay sa huli. Ang ikapo at handog ay hindi lamang gawain sa simbahan. Ito ay pagsamba na nagmumula sa pusong marunong magpasalamat. Kaya sa sandaling ito ng ating pag-aalay, magbigay tayo ng may paggalang, katapatan, at buong tiwala sa Panginoon sapagkat ang lahat ng ating tinatanggap ay mula sa Kanya. No, sige, manalangin tayo. Dakilang Diyos, pinupuri ka namin at sinasamba sa hapong ito. Lord, we want to glorify your name, Panginoon, sa pagbibigay, Panginoon, ng aming mga ikaw, Panginoon, ang aming mga handog. O God, patuloy ka pong manguna, patuloy ka pong mamuno sa mga buhay namin, Panginoon. Open our hearts, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang maging yung puso namin magkaroon, Panginoon, ng desire na mabigyan ka, Panginoon, hindi lamang ng pera, hindi lamang ng mga material things, O God, kundi ng papuri, paggalang at pagsamba sa iyo, Panginoon. Lord, sa pagpapatuloy ng gawain, gabayan niyo po kami, Panginoon. Provide our needs, Panginoon. Itinataas ko po itong panalangin ito sa tanging pangalan ng iyong banal na anak na si Jesus. Amen. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And Panalangin po natin itong mga kaloob. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa mga puso na handang magbigay sa gawain mo, Panginoon. Lord God, hindi po mahalaga at hindi importante yung amount ng binibigay, kundi yung intensyon ng aming mga puso. At sa aming pagbibigay, Panginoon, nais namin ipahayag, Lord, na lahat po ng aming pangangailangan ay nagmumula sa iyo. Hindi namin hangarin, hindi namin priority ang magkapera o yumaman sa mundo. Masigit namin nais, Lord God, yung mas makilala ka pa, Panginoon. At mas mamuhay, Panginoon, ang banal at kalugod-lugod sa iyong banal na pangalan. Kaya, Panginoon, sa mga pagpapala pong ito, patuloy niyo ito yung multiply at gamitin ito para lamang sa inyong pong gawain. Sa amin din po pakikinig ng iyong salita ngayong hapon. Dalangin po namin na ito po ay aming matanggap na nagmumula sa iyo, Lord. At binubuksan po namin ang aming isipan, ang aming mga puso, patungo sa iyong salita. At nawa po, ikaw ang siyang mangusap, Panginoon, sa amin sa hapon ito. Pagpalain niyo po bawat isa sa amin sa tanging pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. So, magandang hapon sa ating lahat. Wow. Buti ba yung children, mas active sa inyo. Natok na ba kayo? So ngayong linggo o ngayong hapon, may isa tayong bagay na pag-uusapan. At yung pag-uusapan natin, hindi siya madali at seryoso siya. Napakahalaga. So I want your full attention sa pag-aaral natin ngayon. Kung meron kayong mga katanungan mamaya, pwede niyong itanong sa mga leaders niyo.
Tanong lang naman eh. Hindi naman nila sasagutin. Pwede kayo magtanong lang. So, ang pag-aaralan natin ngayong hapon ay pinamagatan kong, mabasa nga ako niyan, ang Diyos na buhay at hindi gawa ng kamay. So lahat tayo dito, no? Lahat tayo dito lumaki sa ganitong setting. Next po. Lumaki tayo sa ganitong setting. Yeah. Nakakita na ba kayo ng ganyan sa bahay nyo? Hindi kasi namin yung mismong picture eh. Pero lahat tayo lumaki sa setting na may prosesyon, may rebulto sa bahay, na may isang pagita, tapos umaattend tayo ng mga fiesta, nagse-celebrate tayo ng fiesta. At meron tayong mga tradisyon na minana natin sa magulang, lolo at lola natin. And then kadalasan sinasabi natin, ayan, kadalasan ang reason natin dyan, eh, ganyan kasi nakasanayan, yan kasi tinuro sa amin ng magulang. No? Tsaka wala namang masama dyan, kasi para naman sa Diyos yan. No? Yan yung mga katwiran natin pagka dating sa ganyang usapin. Pero ngayong hapon, hindi tayo tatanungin ng Diyos kung ano yung nakasanayan mo, kung ano yung kinalakihan mo. Ang tatanungin sa iyo ng Diyos ngayon ay kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos patungkol sa bagay na yan. So pag-uusapan natin is about idolatry. Pagsamba sa Diyos-Diyosan. So ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos? Bago tayo magpatuloy, gusto ko kayong tanungin kung lahat ba kayo dito is convinced na 100% accurate ang salita ng Diyos. Walang error, walang mali. Lahat totoo at galing sa Diyos. Taas ang kamay ng naniniwala. Okay lang kahit hindi. Na 100% accurate ang Bible, walang error, walang mali, lahat galing sa Diyos. So, lahat naman tayo naniniwala. Kasi yan yung foundation natin. Ang Biblia lagi dapat yung ating pamantayan, yung laging may final say sa lahat ng nangyayari. So, ang standard natin ng salita ng Diyos, hindi opinion ng tao, hindi nakasanayan, hindi relihiyon, kundi salita ng Diyos. So, nandito tayo, pag-aaralan natin to, hindi para mang-insulto, hindi para mang-away o mang-judge. Pag-aaralan natin to kasi mahal tayo ng Diyos at ayaw niya tayong malinlang. Merong sinasabi yung Diyos sa Gawa chapter 17 verse 24. Ayan. Anong sabi diyan? Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at lahat ng naririto ay Siya ang Panginoon ng langit at lupa at hindi nananahan sa mga templong gawa ng kamay. Diyan pa lang makikita natin sa verse na yan, ang Diyos natin ay buhay. Sabihin mo sa katabi mo, ang Diyos ko ay buhay. Hindi siya gawa ng kamay. Hindi siya rebulto at hindi siya pinapalitan ng kahit anong larawan. So, meron akong 4 na point dito. Una, God is very clear sa kanyang salita, walang ibang Diyos. Walang ibang Diyos, hindi si Mary, hindi si Joseph, hindi si Padre Pio, ano pa ba? Hindi si Santo Niño. Walang ibang Diyos kundi ang ating Panginoon. Sabi niya sa Exodus 20 verse 3 to 5, sabi niya sa bayan niya, wala kang ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inaanyuan. Now, kung titignan natin sa Tagalog yung verse na yan, medyo yung pagkahulugan niya dyan is merong ibang Diyos na higit lang siya, no? Para bang merong number 1 na Diyos, tapos may number 2 and 3. Pero pag tinignan natin yung original language ng Biblia, kaya ko kayo tinatanong kanina kung naniniwala kayo sa Biblia na 100% accurate siya, kasi doon tayo magbabase palagi. Kung titignan natin yung original language ng Biblia, kasi hindi naman Tagalog yung Biblia dati, Griego yan, tsaka Hebreo. So titignan natin sa salitang Hebreo, yung verse na yan. So ito siya. Para mas maunawaan natin. Pabasa nga ako. Kaya Aba? Mga Griego pala kayo. Mga Hebreo pala kayo. Mabasa nyo? Loiye, Lekha Elohim, Asherim Al-Panai. Anong ibig sabihin niyan, Kuya Bray? Ibig sabihin niyan, walang ibang Diyos. As in, walang ibang Diyos. Isa lang ang Diyos, wala nang iba. Kaya yung ibig sabihin ng salitang yan. So, hindi sinasabi ng Panginoon na walang ibang Diyos bukod sa tradisyon, walang ibang Diyos bukod sa piyesta, o walang ibang Diyos kung mabuti yung intention mo. Iisa lang ang Diyos.
Iisa lang ang Diyos sa lumikha ng langit at lupa at nagbigay ng buhay sa atin. So, kayo ba mga kabataan? Mga bata pa kayo, pero ito yung example ko. For example, meron kayong partner. May partner kayo. Sasabihin sa'yo ng partner mo, alam mo, ikaw yung number 1 ko, pero may number 2 ako, siya ka 3. Okay lang sa inyo? Hindi. Bakit? Kasi love demands exclusivity. Love demands exclusivity. Hindi laging lahat is one. No? Dapat isa lang yung ating mahal. Ganon din sa ating Diyos, dinedemand ng Lord yung paggalang natin, yung pagsamba natin at yung pagrespeto natin ng buo. Wala sa iba dapat. At dinedemand yun ng Diyos sa atin hindi dahil insecure siya. Kasi kahit naman hindi natin siya sambahin, mananatili siyang Diyos at hindi magbabago yun. Dinedemand to ng Panginoon sa atin na siya lang yung ating paglingkuran, siya lang yung kilalanin natin Diyos, kasi siya lang naman yung tunay na Diyos. Period. Kung bakit sinasabi yan ng Diyos? Kasi wala namang ibang Diyos bukod sa Kanya. Tao lang yung gumagawa at nag-iimbento ng mga Diyosan. So, number 1, very clear sa atin, walang ibang Diyos. Tandaan yung mga kabataan, walang ibang Diyos. Pangalawa, idolatry is serious. Pamilya kayo sa idolatry? Pag sinabing idolatry, yan yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Pwedeng hindi siya rigulto, pwedeng pera, pwedeng tao, na mas pinapahalagan mo bukod sa Diyos. That is idolatry. So, idolatry is serious sa Panginoon kahit mukha siyang religious. Kahit nakikita natin yung mukha ni Jesus, si Mama Mary, mukha siyang religious, as yung kanta is very solemn, idolatry pa rin siya consider. Kasi hindi naman yun yung Diyos sa sinasabi ng Biblia. Sabi ng Roma chapter 1 verse 23, they exchange the glory of the immortal God for images. Ibig sabihin, pinagpalit nila yung kaluwalhatian ng Diyos sa mga bagay na gawa ng tao, gawa ng kamay. So, idolatry is not about masamang intention. Idolatry is about maling object ng faith. Mali yung object ng faith mo. Mga kabataan, tandaan nyo, hindi sapat na sincere tayo. Ginagawa ko naman yung Kuya Bray kasi para sa Diyos naman yun eh. Tama naman yung intention ko eh. Ang basihan ng kung tama ang ginagawa natin ay hindi yung sinasabi ng tao, hindi yung sarili nating opinion, kundi yung salita ng Diyos. Pag sinabi ng salita ng Diyos na ang idolatry, ang pagload sa ribulto ay mali, meron ba tayong karapatang baguhin yun? Meron ba tayong makarapatan na ikatwiran sa Diyos yun? Wala. Idolatry is a sin at hindi yun magbabago. Despite ng intention mo. So, hindi lahat ng matagal na ginagawa daw ay tama sa harap ng Diyos. Hindi porket matagal na yung may ganon, matagal na mga fiesta, matagal na ginagawa yung Nazareno, ibig sabihin ay tama na yun sa harap ng Diyos. Marami nagsasabi na, hindi naman namin sinasamba yung ribulto na yan, simbolo lang yan. Kung simbolo lang yun, bakit yun yung niloloharan natin? No? Kung simbolo lang yung mga ribulto na yun, bakit yun yung hinihingian natin ng protection? Bakit tayo tumatawag sa Kanya? Mama Mary, tulungan mo ko. May mga ganun ba sa atin? At bakit takot tayong bitawan yung mga ganun? Kung para sa atin, simbolo lang siya. Alam niyo, kung inaasahan natin yung mga bagay na yun, bukod sa Diyos, ang tawag doon ay idol. Idolatry. Idolatry. May kanta yung BTS na ito idol. They call me artist. Diba? Alam niyo yun? So, hindi natin, kahit tao, hindi natin siya pwedeng sambahin. Hindi natin siya pwedeng ituring as idol. Yun ay kasuklam-suklam sa harap ng Diyos. At pangatlong point, mabilis lang to, kasi mas maganda, mas mahaba yung discussion natin. Ang Diyos natin ay, ano sabi dyan? Ay, hindi pala. Ayan, yung binubuhat natin pag linggo. Next week. Ano yun? Ang Diyos ay hindi binubuhat. Kabaliktaran, ang Diyos ang bumubuhat sa atin. Tama? Agree ba kayo? Pag mas gusto nyo buhatin ng Diyos. Ang Diyos natin hindi siya binubuhat. Ang Diyos natin siya ang bumubuhat sa atin. Sabi ng Isaiah 46 verse 6 to 7. So, hindi ako nag-iimbento. Lahat ng pinupoint natin dito galing sa salita ng Diyos. Sabi diyan, binubuhat nila ang kanilang Diyos-Diyosan. Ngunit, hindi ito makasagot o makapagligtas. Tama ba yan? Mali. Paano naging Diyos yung may mata pero hindi nakakita? Paano naging Diyos yung may bibig pero hindi naman nagsasalita? Sumasayaw lang. At naglalakad lang, nagluluha lang ng dugo. No? Yung mga ganun lang ng mga aparisyon. Pero hindi siya Diyos. Ano kaya yun, no?
Isipin nyo na lang, kung yung Diyos natin ay ganon, kung yung Diyos natin ay ribulto, binubuhat, tapos kapag kami sakuna is tinatakpan, inuuna nating nililigtas, anong klaseng Diyos yun? Naiintindihan nyo? Anong klaseng Diyos yung kailangan iligtas kapag may sunog? Anong klaseng Diyos yung binubuhat para makalakad? Ang tunay na Diyos na nasa Biblia na nagbigay ng buhay sa atin, siya yung lumikha ng langit at lupa. Siya yung nagbigay ng katabi mo. Na nilikha niya yan ayon sa wangis niya. Kaya maganda yan at pogi yan. No? Kasi ang Diyos na lumikha dyan. Ang Diyos din ang nagligtas sa atin sa krus. At hindi siya nananatili sa krus. Sabi dito, hindi tayo iniligtas ng rebulto. Walang rebultong nagligtas sa sino man sa atin. Niligtas tayo ni Jesus na siyang buhay magpakailanman. Yung image na nakikita natin sa picture ni Jesus, yung mahabang buhok, yung may bigote, na pa ba? Pogi, matangos ilong, maputi, may balbas, di ba? Alam niyo po, hindi ganun yung totoong itsura ni Jesus. Galing yun sa mga European, Spanish. Ganun kasi yung mukha nila dun sa Europe. Ganun yung mga mukha namin sa Europe. Tangos ilong. Yes. Hindi lang mahaba yung buhok ko. Pero alam nyo ba yung totoong itsura ni Jesus, pag pinagbasihan natin yung itsura ng mga Hudyo, may itim sila. May itim at maliliit. Parang Pinoy. Maliliit sila. At may itim. At sa lalaki, bawal silang magpahaba ng buhok. Yun. So, yung nakikita natin sa picture, hindi talaga itsura ni Jesus yun. Gawa yan ng mga European at Spanish. Kasi sino ba yung sumakop sa Pinas? Mga Espanyol. So yun, pinasa nila yun sa atin. Tapos meron pa silang sinasabi na veil of Veronica. Ito yung pinunas daw sa mukha ni Jesus nung sugatan siya. Tapos yun yung pinagbabasehan nila ni itsura ni Jesus. Kaya ganoon, matako silong na mahaba po. Kung gagamitin natin yung common sense natin, pag pinunas yung face towel na puti, pinunas sa mukha mo. Bakit ba yung mukha niya doon? Kaya natatawa. Tingin nyo ba bakit yung mukha niya doon? Di ba hindi? No, common sense lang, no? Meron din silang Shroud of Turin. Yun daw yung binalot sa katawan ni Jesus. Nandun din yung mukha niya. Ewan ko ba saan nila kinukuha yun. Lahat ng yun, wala yun sa Biblia. Wala yung biblical support. Lahat yun, invento at nasa malalimang diskusyon ngayon. So yung mga rebulto naman na galing naman yan sa paganong Babylonia. Pwede nating pag-aralan yan naman. Galing siya sa Babylon talaga, yung mga rebulto. Tapos yung sign of the cross, bakit may nagsa-sign of the cross? Mamaya, baka may tanong kayo, bakit sa atin tayo nagsa-sign of the cross? Magulong aral kasi siya at wala siyang biblical foundation. Mamaya, pwede natin pag-usapan yan. So, yun yung pangatlo. Ano yung pangatlo? Ang Diyos natin na hindi binubuhat, siyang bumubuhat sa atin. Pang-apat, at panghuli, Jesus is not a statue. He is Lord. He is Lord. Sabi ng John chapter 4, verse 24, God is Spirit, and those who worship Him in Spirit must worship Him in Spirit and in truth. So maraming tao na mayroong konsepto sa Diyos na yung Diyos daw ay tahimik, hindi gumagalaw at malayo. Para bang isang rebulto na kailangan puntahan, sindihan ng kandila, tapos iwanan pagkatapos. Pero malinaw, sinasabi na salita ng Diyos, ang Diyos na nagbigay sa atin ng buhay ay ang Diyos na Espiritu. Nakita na ba kayo ng Espiritu? Hindi pa. Masamang spirito. Gusto nyo ba? So, ang Diyos natin ay espiritu siya, kaya dapat siyang sambahin sa espiritu at katotohanan. Hindi siya Diyos na nakakulong sa sa isang lugar. O hindi siya Diyos na dapat i-display natin. Si Jesus ay Diyos na dapat nating sinusunod. Sabi mo sa katabi mo, si Jesus ay Diyos na dapat mong sinusunod. Hindi rin kailangan ni Jesus, ng ating Panginoon, ng ritual para makakilos siya. Hindi niya kailangan ng kandila para makarinig siya. Kasi di ba ganun sa lumang pinanggalingan natin. Para marinig yung prayer natin, magsusindi tayo ng kandila. Na-experience yun. So, ang Diyos natin, hindi na siya kailangan sindihan ng kandila para marinig niya yung panalangin mo. Kasi sa yung Diyos na nakakaalam ng laman ng ating puso. Siya rin yung Diyos na nakakakita sa atin kahit lihim. Alam niya yung secrets mo, alam niya yung mga hindi mo sinasabi sa iba. Siya din yung Diyos na hindi kailangan ng prosesyon para gumalaw. Hindi na kailangan ni parada para makalibot siya sa Pilipinas.
Kasi yung Diyos natin, omnipresent siya. Kahit saan siya, nandun siya. Kahit ngayon, nakatingin siya sa atin. So, ang mga ritual na yan, pwede siyang panlabas, pero ang hinahanap sa atin ng Diyos ay yung ating mga puso. Ang hinahanap ng Diyos sa atin ay puso at hindi props. Ayan. Hindi yung kapag piyesta. Ang hinahanap sa atin ng Diyos, yung puso natin na talagang sumusunod sa Kanya. Sabi ni Jesus, you must worship Him in spirit and in truth. Ibig sabihin, galing sa puso at ayon sa Kanyang salita at hindi sa tradisyon. So sabi dito, hindi daw sapat na umiiyak ka, pero hindi ka sumusunod sa Panginoon. Nagpo-prosesyon ka, lumalakad ka pa ng kaluhod, nagpe-penitensya ka, pero wala kang pagsunod. Sabi ng Bible, obedience is better than sacrifice. Mas mahalaga sa Diyos yung pagsunod natin kaysa sa ginagawa natin para sa Kanya. Di ba, umaawit ka nga dito pero may tinatago kang kasalanan. Nagsasabi kang Lord pero ayaw mo magpasako. Every Sunday lang siya. So, ang tunay na pagsamba may kasamang pagsunod. Sabi ni Jesus sa John 14:15, hindi ko na nilagay, kung mahal ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Sabi ni Jesus, kung mahal ninyo ako, tutuparin ninyo ang mga utos ko. Hindi niya sinabi na kung mahal niyo ako, sasayaw kayo pag piyesta. Nagsisindi kayo ng kandila. Anong hinahanap ng Diyos yung pagsunod natin? So finally, Jesus is not an object to be visited. He is a king to be obeyed. Hindi siya object na kailangan nating punas-punasan, bisitahin, pumunta ng Quiapo para makita siya. Siya ay Diyos na kailangan nating sundin. Siya ay hari na kailangan nating sundin. Si Jesus, hindi siya pang linggo lang, hindi siya pang pangalawang linggo or third week ng Enero. At si Jesus, hindi siya nananatiling baby na nakaganon. Hindi siya pang problema lang, hindi siya pang ritual lang. Si Jesus ay Panginoon. Sabihin nyo nga si Jesus ay Panginoon. Diba? Kung si Jesus ay Panginoon, may karapatan siya sa oras natin. May karapatan siya sa decision natin, sa buhay natin. At dapat natin siyang ginagalang. So, ang tanong sa atin ngayong hapon ay hindi kung sumasamba ka ba sa Kanya. Ang tanong is kung sumusunod ka ba. Gusto ko lang pong maging malinaw sa bawat isa sa atin. Lahat tayo nagsimula sa ganong klaseng paniniwala. At hindi po natin minamaliit yung paniniwala nila natin na pinagmulan na yun. Hindi natin kinukutya yung kultura nila. Ang mahalaga sa atin ngayon ay malaman kung ano yung standard, kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos patungkol sa bagay na yun. Alam niyo, pag sumusunod tayo kay Jesus, hindi madali. Meron tayong bibitawan, mahihirapan tayo, may mga bagay na hindi maintindihan ng iba. But obedience is always worth it. Laging may gantimpala sa pagsunod natin sa Panginoon. So, for discussion natin ngayon, meron akong 4 na tanong dito. No? Bakit mahirap bitawan yung tradisyon na yun? Una. Tapos pangalawa, anong difference ng culture at command ng Diyos? Ano sa tingin nyo yung pinagkaiba ng tradisyon na ginagawa natin sa sinasabi ng Diyos? May pagkakaiba ba o parehas lang? Baka parehas lang. No? Tingnan natin mamaya. Pangatlo, ano yung cause ng pagsunod kay Jesus pagdating sa ganitong usapin? Sa tingin nyo sinasabi ng Panginoon. Pang-apat, ano yung isang truth na natutunan mo ngayong hapon? So ulitin ko lang sa inyo, una, ano yung unang point natin? Walang ibang Diyos. Pangalawa, idolatry is serious. Pangatlo, ang Diyos ay hindi binubuhat. At pang-apat, Jesus is not a statue, He is Lord. Manalangin tayo lahat. Panginoon, salamat po sa kapahayagan mo sa aming salita, sa aming Panginoon sa hapong ito. Lord God, dalangin po namin na ito po ay aming may tanim sa aming puso, matutunan namin may sabuhin na. Salamat po sa pagbukas ng aming mga mata, pangunawa patungkol sa bagay na ito. Dalangin po namin, Lord God, sa darating na linggo, although isa-celebrate yun dito sa lugar namin, dalangin po namin, Panginoon, na maging malinaw sa bawat kabataan, yung katotohanan na sinasabi mo sa iyong salita, na walang ibang Diyos na higit sa iyo. Walang ibang Diyos na pwede kumpara sa iyo. Hindi ikaw ang Diyos na binubuhat, kundi ikaw ang Diyos na bumubuhat sa amin. Ikaw ang Diyos na may hawak ng aming hininga, may hawak ng aming buhay, at nagbigay ng lahat ng pagpapala sa amin, Panginoon. Kaya patuloy kaming sasamba sa tunay na Diyos na lumikha ng langit at lupa, sa Diyos na nasa salita mo, Panginoon, na nasa Biblia, at sa Diyos, Panginoon, na nagbigay ng buhay sa amin. Patuloy ka namin susundin, patuloy ka namin pupurihin at sasambahin. Ito po ang aming salamat na lang sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Punta tayo sa groupings natin.